Yucca Flat, Nevada, May 19, 1953 ng 5:05 ng umaga, isa sa isang serye ng mga nuclear test. Sa ilalim ng umbrella code na pinangalan ng upshot knothole ay nakaset off na. Sa loob ng ilang segundo ng pagsabog, makikita ang isang bagay na hugis disk na mabilis na bumababa mula sa kalangitan patungo sa timog papunta ng Las Vegas, na pagkatapos ay naglaho sa mga bundok. 2 araw lamang pagkatapos ng kaganapang ito, lihim na nagtipon ang mga opisyal ng gobyerno ng isang pangkat ng mga siyentipiko para sa isang mahusisang assignment. Dapat nilang imbestigahan ang pagbagsak ng hindi kilalang lumilipad na bagay sa labas ng Kingman, Arizona, isang lungsod 175 miles sa timog ng nuclear test site. Mayroong 40 engineers na sumakay sa isang bus at tumagal sila sa habang 3.5 oras na biyahe mula Phoenix hanggang Kingman. Pagdating nila doon ay gabi na. May mga military police sa lahat ng sulok ng sasakyan. Ito ay isang 40 feet diameter na disc-shaped craft na buong buo pa at walang gasgas. Mayroong 4 na nilalang na nauugnay sa bumagsak na sasakyang ito at ipinadala nila ito sa Groom Lake. Ang Groom Lake ay rehiyon sa Area 51 sa Nevada. Noong hindi pa naitatayo ang Area 51, dinala nila ang aircraft at ang mga alien sa lokasyong iyon sa gitna ng disyerto ng Nevada. At sa paligid nito, itinayo nila ang Area 51. Nakatago sa loob ng mga bundok sa kalaliman ng disyerto ng Nevada, ang Area 51 ay isang nangungunang lihim na military installation na matagal nang napapabalitang nagtataglay ng ebidensya ng alien technology. At mayroon ding mga kwento na ang isang espesyal na pasilidad sa Area 51 ay minsang humawak ng isang nakaligtas sa 1953 Kingman UFO crash, isang alien entity na kilala bilang J-Rod. Si J-Rod ay isang alien na di umano'y nagtrabaho sa Area 51 sa loob ng ilang taon at misyon o tungkulin ni J-Rod na tumulong upang i-reverse engineer ang teknolohiya na tila nagmula sa 1953 Kingman UFO crash. Si J-Rod ay isa sa mga nakaligtas sa pag-crash at direktang nagtrabaho sa gobyerno ng US. Si Captain Bill Uhouse, isang dating Navy pilot na kalaunan, ay nagtrabaho para sa US Air Force na nagsasagawa ng experimental testing sa aircraft ay itinalaga sa Area 51 noong kalagitnaan ng 1960s. At kiniklaim niya na hindi lang niya pinag-aralan ang craft na nag-crash di umano sa Kingman, Arizona, kundi nagkaroon din ng direct contact kay J-Rod. Matagal silang nag-usap nung nagkita sila ng alien. Tinawag niya itong J-Rod dahil yan ang pangalan na ibinigay ng mga linguist sa alien. Sinabi ni Bill Uhouse na ang alien ay nagsasalita pero ang tunog niya ay parang loro. Ngunit sinusubukan nitong sagutin ang lahat ng tanong. Ngunit ang karaniwang payo lamang nito ay tungkol sa engineering o sa science. Meron ding isa pang whistleblower na nagngangalang Dan Burish. At sinabi ni Dan Burish na siya ay kinuha bilang isang microbiologist upang pangalagaan si J-Rod na tinitiyak na siya ay nananatiling malusog at ito ay magpatuloy sa loob ng maraming taon. Ayon kina Dan Burish at Bill Uhouse, si J-Rod ay nakalagay sa isang espesyal na silid sa ilalim ng lupa sa Area 51 at marami pang ibang account ng mga extraterrestrial na nagtatrabaho sa gobyerno ng Estados Unidos. Maraming nagkwento na nakatrabaho nila ang alien sa Area 51. At sabi ng ilan ay nagtrabaho sila sa malapit na base at nakikipagtulungan sila sa kanila sa mga underground lab at nagbabahagi sila ng impormasyon para mapahusay ang kanilang mga teknolohiya. Posible bang nakipagpulong at nakipagtulungan ng gobyerno ng Estados Unidos sa mga entity tulad ni J-Rod at iba pang dayuhang bisita mula pa noong 1950s? Ayon sa mga mananaliksik ng UFO, may katibayan na ang mga extraterrestrial ay hindi lamang humahawak sa mga lihim na base militar, kundi nakipagkita pa ng harapan sa Commander-in-Chief sa loob ng mga pader ng Pentagon. Ang isa sa mga pinakadetalyadong salaysay ng isang presidential close encounter ay ang kwento ng isang nagngangalang Valiant Thor. Ang kwento ni Valiant Thor ay nagmula sa isang ginoo na nagngangalang Frank Stranges na isang chaplain at tila may hawak na isang lihim na clearance.
Habang nagpapatuloy ang kwento, noong 1957, isang UFO ang lumapag sa Virginia na napakalapit sa Washington, D.C. Tinawag ang mga pulis sa pinangyarihan at lumabas ang isang mukhang tao na Ginoo na gustong bumisita kay Pangulong Eisenhower noon. Direkta siyang dinala sa Pentagon at nag-set ng pakikipagpulong kay President Eisenhower. Sa pulong na ito, karaniwang sinabi niya na labis siyang nag-aalala tungkol sa paggamit ng mga nuclear weapon. Tulad ng ibang bansa na naglalagay ng ambassador sa Estados Unidos, ang teorya ay si Valiant Thor ay ang ambassador mula sa mga extraterrestrial at panapanahon siyang nagpapayo kay Pangulong Eisenhower at sa gobyerno ng US sa mga policy issues. Ang ideyang ito na ang isang aktwal na pisikal na extraterrestrial na bisita ay maaaring nakaka-impluwensya sa takbo ng mundo. At sigurado sila na mayroong mga sugo na gumagawa ng parehong bagay hindi lamang sa isang planeta kundi sa buong planetary system. Burbank, California, June 1943. Sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinipilit ng gobyerno ang Lockheed Aircraft Corporation upang bumuo ng susunod na henerasyon ng mga military airplane. Ang mga jet fighter ay idinisenyo upang i-outflank ang propeller aircraft at tumulong sa digmaan. Isang pangkat na pinamumunuan ng Lockheed engineer na si Clarence Kelly Johnson ang naghahatid ng unang modelo ng produksyon sa loob lamang ng 143 days. Pinasimulan ng kanilang P-80 Shooting Star ang Jet H para sa militar ng US. Ang secret research at development team ni Kelly Johnson ay nakilala bilang Skunk Works. Si Clarence Kelly Johnson ang unang pinuno ng Skunk Works Division ng Lockheed noong 50s at 60s hanggang 1975. Siya ang nag-develop ng U-2 spy plane na nagawang lumipad sa hindi kapani-paniwalang altitude na 8,000 feet. Nilagyan ng mga kakayahan sa photographic na kahanga-hanga at sigurado siyang isang mahusay na alamat sa aviation community. Sa kabila ng kanyang mga pangunahing kredensyal, si Johnson ay naging pangunahing saksi sa isang sikat na ngayon na UFO sighting sa Agoura, California. Noong ika-16 ng Disyembre 1953, ang kanyang ulat ng engkwentro at ang kanyang mga personal na sketch ng craft ay napanatili ng Project Blue Book, na opisyal na account ng gobyerno ng US tungkol sa UFO phenomenon noong panahong iyon. Kasama niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan noong panahong nakakita siya ng isang napakakamangha-manghang bagay na hindi niya maipaliwanag sa anumang uri ng teknolohiya na pamilyar sa kanya noong panahong iyon. Sa panahon na may pag-aalinlangan tungkol sa mga UFO, isinapanganib ni Johnson ang kanyang karera sa pamamagitan ng pag-uulat ng nakita ng kanyang mga superior. Ngunit sa halip na parusahan o i-demote, si Johnson ay tila gagantimpalaan pagkalipas ng 2 taon nang gumanap siya ng mahalagang papel sa pagtatatag ng pinakalihim na militar ng Amerika, ang base ng Area 51. Si Kelly Johnson ang taong tumukoy sa lokasyon kung saan ang Area 51 ay isang magandang estratehikong lokasyon. Ito ay pangunahing matatagpuan sa kanang bahagi ng mundo nang walang nakakakita. Ngunit itinatagba ang Area 51 para lamang subukan ang pang-eksperimentong sasakyang panghimpapawid gaya ng iginigiit ng militar? O pinili ba ni Kelly Johnson ang lokasyon bilang pinakamagandang lugar para i-reverse engineer ang alien spacecraft na pinaniniwalaan niyang nakita ng sarili niyang mga mata? Beale Air Force Base, 1967. Sumali si US Air Force Captain David Freehoff sa isang piling grupo ng mga piloto na lumilipad sa pinakasopistikadong spy plane ng Amerika, ang SR-71. Siya ay isang piloto ng SR-71 sa loob ng 4.5 taon. Sinabi niya kung gaano kalayo ang kaya nitong liparin. Ito ay 1 oras from coast to coast. Mapapawi nito ang iyong isipan sa ganong uri ng performance at makakaramdam ka ng labis na pagka-proud na nagkaroon ka ng pagkakataong paliparin ang eroplanong iyon at ang maging bahagi ng unit na iyon at ng mga taong iyon ay parang pamilya. Walang nagulat nang italaga ng militar ang naturang piling piloto
sa mga tungkulin sa pinakalihim na Air Force Base ng Amerika. Nagtrabaho siya sa Area 51 sa loob ng 6 na taon mula 1976 hanggang 1985. Sinabi niya na kailangan mong magkaroon ng isang espesyal na clearance, isang Top Secret Special Background Investigation o SBI. Buti na lamang at nakuha niya iyon habang siya ay nagpapalipad ng SR, kaya ito ay isang madaling transition para sa kanya upang lumipat mula sa SR-71 at sa kanyang mga clearance at sa buong Area 51. Kasama ang kanyang mga kasamahan, si Freehoff ay nagko-commute araw-araw mula sa McCarran Airport sa Las Vegas patungo sa Area 51 gamit ang isang misteryosong carrier ng gobyerno na pinangalanang Janet Airlines. Isa sa mga magagandang kwento tungkol sa Area 51 ay mula sa engineer na si T.D. Barnes. Ito ang sabi niya: kung may mga UFO na nire-reverse engineer sa base na ito, hindi niya malalaman ang tungkol dito. Dahil lumipad ka sa isang Janet Airlines at ang mga bintana ay naka-blackout ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Napansin ni Freehoff na sa kanyang pang-araw-araw na pag-commute ay isang piling grupo ng mga siyentipiko at tauhan ng militar ang sumakay din sa Janet 737 sa Las Vegas. Nang lumapag ang eroplano sa Area 51, sumakay ang grupong ito sa isang bus at nagtungo sa mas secretive facility na pinangalanang Site 4 o S4. Sabi ni Freehoff, noong nandun siya, alam nila ang tungkol sa S4 pero hindi nila alam kung ano ang kanilang ginawa. Ang alam lang nila may ilang tao na sumakay sa 737 sa umaga at nakarating sila sa Area 51. Sasakay sila at bababa sa ibang direksyon sakay ng bus at pagkatapos ay pumunta sila sa Hilaga patungo sa hangar. Hindi alam ni Freehoff kung ano ang eksaktong nangyayari sa Site 4 noong panahon niya sa Area 51. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Bob Lazar, makalipas ang ilang taon, nalaman niyang totoo ang bawat detalye. Nang marinig niyang inilarawan ni Bob Lazar ang pagsakay sa 737 at lumipad sa Area 51 at bumaba at dumaan sa terminal at pumunta sa S4 at lahat ng sinabi niya at lahat ng mga pangyayari, siya ay lubos na naniniwala sa kanya. Ipinahayag ng mga kritiko na walang aktwal na nakasaksi upang kumpirmahin na si Lazar ay nagtrabaho sa Area 51. Ngunit iba ang sinasabi ni Freehoff. Kilala ni Freehoff ang mga taong nagtrabaho para sa kanya. Na pagkatapos niyang umalis doon, nakita nila si Bob Lazar doon at inamin nila iyon kay Freehoff kamakailan. Alam ni Freehoff na dumami ang kanyang mga kritiko dahil halatang ayaw nilang lumabas ang totoo. Na sa katunayan ay may mga UFO silang hawak at si Lazar ay nagsisiwalat ng kakayahan na mula sa mga alien technology.